Alright, magandang umaga, magandang araw sa ating mga kababayan taga-support sa ating channel o sa ating mga followers, viewers, sa ating mga naga-suporta sa ating channel. Kayo po ay pasalamatan ko na kayo po hindi ninyo iniiwan yung channel natin, no? Ako po, pasalamat sa inyo muli. Magandang araw. Ang pag-usapan natin, guys, o mga kababayan, itong tungkol kay Rimulya, Boyeng Rimulya. Para sa kaalaman sa ating mga kababayan, hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo para upang makatanggap tayo ng notification kung galing kay YouTube. So, sa support sa inyo dito sa ating channel, huwag kayong lilipat kung hindi dito na tayo para makatanggap kayo ng magagandang ating ibigay galing sa ating pangyayari, o tayo po ay magbigay sa inyo ng information para sa kaalaman sa lahat ng mamayang Pilipino. So, ulitin ko, magandang umaga, magandang araw sa ating mga kababayan. Saan mang sulok ng mundo, saan man panig ng mundo, ay tayo po sabay-sabay bigyang pansin itong ating mga nagaganap sa ating bansa. So, ako po ay magpasalamat sa inyo na bilang ako ay nakapagsalita sa social media dito sa ating channel. So, para matuklasan natin itong kaganapan, mga kababayan, no? So, ulitin ko sa mga OFW, sa support sa ating mahal nga Pangulong Rodrigo Duterte, tuloy-tuloy lang, no? Shout out sa inyong lahat diyan sa daig. Shout out kay Inday Sara, mabuhay ka Inday Sara bilang ina ng ating bayan. So, pinagkaloob namin nga kayo po ay mamumuno dito sa ating bansa. Kayo po na tinuturi na kayo ay magdala para hindi tayo mapasukan ng mga gawang mga hindi magaganda, kundi alam naman mga mamayang Pilipino kung ano ang gawa ng magulang, ganun din ang anak. So, kami po nagtiwala sa iyo, lalo na kay Attorney Dante Marcolita, sa ating Vice President 2028, Inday Sara 2028, no? So, tuloy tayo, mga kababayan. Ang si Boyeng Rimulya, no, nadulas. Bakit nadulas? Nakaapak siya ng isang container na mantika. Yun ang ating bigyan ng pansin, o bigyan natin ng magagandang challenge, no? Nadulas si Boyeng Rimulya dahil nakaapak ng isang container ng mantika dahil sa iyang pananalita. Bakit nadulas? Akala natin hindi madudulas kasi siyempre abogado yan, o nandyan pa sa kataas-taasang siya ay humahawak, ombudsman. Mataas na yung na yan, ombudsman, sa pamaraan ni Bongbong Marcos, na siya ay elected dyan sa ombudsman. Pero nadulas. Bakit nadulas? Dahil nakaapak ng isang container
mantika. So ngayon mga kababayan, bakit na siya ay nakapagsalita sa mga bagay-bagay? Ay sabi niya, oo, pero biglang nilihis niya ang katotohanan, no? So bakit sa mga sinasabi sa mga Philippine Marines ay hindi natin masasabi hindi totoo kasi napatunayan kahit wala pang investigasyon. Kasi kaliwa kanan ang investigasyon sa lokal o sa mga mamayang Pilipino kung saan mayroong katibayan sila, mayroon silang hindi kay marami silang makapagsalita, no? So ngayon si Boying Rimulya ay nagpa cross conference sa habang oras na nabigay niya sa katagalan nadulas. Kasi kaya sabi nila ay nahuli ang malaki-laking ibon. Nabitag. Dito sa ating term nadulas kasi nakaapak ng mantika isang container. Ganoon. Kasi ang pangyayari, hindi naman aamin si Boying na siya may kasabwat din. Hindi rin aamin ang mga ang dyan sa Senate President Blue Ribbon. Hindi aamin nga sila ay kasabwat. Pero si Boying napaamin. Kaya sabi natin nadulas siya kasi nakaapak ng mantika isang container. Yan lang. So, ngayon, biglang nilihis niya, pero ang sabi niya, panahon pang Duterte. Abay, iba ng pamaratang yan. Ha? Ibang pamaratang. Ibang pasinungalingan, panibagong pasinungalingan. So mga kababayan, ang Philippine Navy nagsalita na kung kailan sila iharap doon sa Blue Ribbon sa Senate. Mga kababayan, dito naman tayo sa Inday Sara, presidente sa 2028, bago na naman nga natuklasan natin o paratang nga walang katotohanan. Bakit? Impeachment naman. Yun na nga sinasabi ko nung nakaraan pang araw sa vlog ko. Nga ito gagamitin itong pag-star witness laban kay Inday Sara. Minapula talaga nila si Inday Sara. Hindi nila titigilan hanggat hindi masira ang imahe ng ating mahal nga Pangulo nga si Inday Sara. So, sabi sa mga abogado ni Inday Sara ay walang katibayan o sabi nila sa kabilang kampo na tanggalan ng abogado si Inday Sara. Ano kaya katotoo ito? Grabe nung panipula nila. Grabe nilang pagmaliit sa ating mahal nga Pangulong Inday Sara. Pero sila, mga kababayan, kinukuha pa nila yung mama na yan nga may kasong kidnapping, tapos siya pa ang star witness bato kay laban kay Inday Sara nga kuno inutusan siya
sa pag-deliver ng pera. Yun ang ano rin ni Boying, nga noon pa yun daw. So, maniwala ba kayo? Sa opinion ko, mga kababayan, daily ako maniwala yan. Isang grammar yan, isang grammar. Panibagong, ano naman yan? Tawag yan, panibagong sinungalingan, kasinungalingan. Gawa-gawa, nga walang katotohanan. Isipin mo, paltakin mo mga kababayan, itong nakukulong nga ay isang may kaso nga hinakaharap, ay yun pa ang mag-star witness kay sa kanila nga ang sabi si Inday Sara nag-utos. Grabe naman yan, di ba? Walang kakwenta-kwenta yun, mga kababayan. Talaga mabasura pa rin yun. Maniwala kayo sa hindi, mabasura, no? So, kung mabasura naman yan, mga kababayan, siyempre, ano naman kaya ang kasunod nga maging star witness laban kay Inday Sara? So, yan ang ating bigyang pansin, bigyan natin ang subaybayan sa ating kaganapan dyan sa Senate o sa pagdinig, no? Yan ang ating ipamahagi sa ating mamayang Pilipino. Pabago-bago ang ilang mga star witness na bayaran yan, kasi sa pagtingin ko o sa opinion ko, nangailangan din yun ng pera para siguro makabayad ng abogado para makalabas yung mama na yan. Kasi lakas loob no? Samantala si Inday Sara ay hindi kilala na yan ng mama na yan. Hindi niya kilala kung sino yun. Ngayon, doon si Boying nadulas. Kasi ang sabi ni Boying, noon pa yon, kung baga sinakyan yung kwento, yung mama ng sabi ay wala pang Bongbong Marcos, tauhan na siya ni Inday Sara. Lagi siya nang inuutosan na mag-deliver ng pera. Paltakin mo mga kababayan, kung sila ay magsinungaling, siguro malita-malita ang nakulimbat yan. Ito si Boying, kapain kita. Buljakin kita dito sa ating buljak sa channel. Mga kababayan, ngayon, kaya sabi natin dito, si Boying nadulas kasi nakaapak ng isang container na mantika. Madulas mantika, apakan mo, tumba ka, di ba? Kaya siya, sa mga panalita niya, sabi niya, totoo yun. Noon pa yun. Ibig sabihin, yung sinasabi niya nga, totoo yun. Yung pangnakaw ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, yun ang ibig sabihin niya nga ay totoo. Pero nililihis niya ang kwento na punta doon kay Inday Sara. So, balik sabi, sumakay si Boying doon sa mag-star witness. Yun ang punto dito natin, mga kababayan. Ako, maniwala ako, kababayan, sa mga punto ni Boying. Totoo yun o naayon doon sa mga sinasabi ng
Philippine Navy natin. Yun ang ibig sabihin ni Boying. Pero para hindi siya mahalata, biglang lumiko. Para ba kay kay ito si Soto ug si Lacson. Imbis ang pag-usapan ang malita-malitang pera nga na nakaw, napunta doon sa West Philippine Sea. Ganon ang nangyayari yan. Ganon yan. So ngayon, si Boying yan ang niya natin. Pero hindi tayo maniwala nga si Inday Sara nga mag-utos doon sa mama na yun nga may kaso nga kidnapping o ransom. Hindi tayo maniwala doon kasi gawa-gawa lang nila. Ngayon sumakay si Boying, sinakyan yung kwento. Nga noon pa daw yun. O, ibig sabihin, naiisip niya agad nga delikado siya. Ay, yun, napunta doon sa sa yung sinasabi ng noon pa yun. Pero noon pa lang wala pa si Inday Sara magiging Vice President, no? Wala pa yun, tagal na yun. Pero wala doon kaya nga walang katotohanan yung mga sabi-sabi ng mga star witness. Kaya nga mahirap paniwalaan yan, no? So dito naman tayo sa mga Philippine Navy. Di natin alam kung kailan sila haharap sa Blue Ribbon nga magsalita sila sa katotohanan o mayroong mga ebidensya sila. Talaga yan na maiipit ang mga senador, sila si Boying Rimulya, kung sinong nakatanggap sa pera na yung malita-malita nga paper bag ang pinaglalagyan. Kumbaga hati-hati sila. Maliban sa hati-hati nila, yung pera na pinaglalagyan, doon naman sa kay Marcos admin. Yan. Kung mapunta naman doon sa kay pinsan ni Marcos, si yung isang buaya. Idaan natin sa tawa-tawa na lang to kasi wala na. Ubos ang pera. Pangulimbat. Ubos nila ang nililimas talaga, no? So ngayon, tuloy tayo. Yan ang katakutan kung magsalita na ang mga Philippine Navy natin, na magigiting nga Philippine Navy. Yun ang tunay nga Pilipino o tunay nga nagsalita sila sa harap ng ating mamayang Pilipino, sa harap nating nga sila po magpatunayan sila nga ay inuutusan nga yung pera na yan ay i-deliver. Itong malita-malita, nasangkot pa ang itong ICC. Nasangkot pa sa pera. Sino ang nagdala sa pera? Sino ang nagdala doon sa ICC sa pera bilang panunuhol, no? Kung hindi, ito rin si Trillanes. Ito si Trillanes, yun ang nagdala ng malita-malita ng pera para doon sa ICC. So yun, malinaw itong
nasasabi natin dito, mga kababayan. Pero sa katunayan, hindi ako nagsabi, kung hindi lumabas lang yan sa mystery media, sa ating mga vlogger, kung ano katotoo. Doon ang tayo naniwala. Bakit? Nasasabi na yan ni Koopman na si Trillanes nagdala ng pera para panunuhol dito sa ICC para si Roa Rodrigo Duterte kontrolin na kahit walang ebidensyang na papakita, walang patunayan, puro sinungaling, halatang halata na ang ICC nga kasabwat. Si Martin Romualdez, Marcos, yun ang mga malalaking buaya nga nandyan sa palasyo. Although hindi naman ito si Kuan papayag kung hindi utusan, hindi naman ito magawa kung walang utos galing sa kataas-taasan. So mga kababayan, ngayon doon tayo sa kay Roa Rodrigo Duterte, mga kababayan. Ito isang sampal sa administrasyon ni Marcos. Sampal sa mukha. Bakit nasasabi natin dito? Lumabas naman din nga sa mainstream media. Lumabas sa ating channel. Napanood pa nga natin, pinapakinggan natin kung ano man ang laman. Mas mabuti pa raw ang ibang lahi nga hindi natin kadugo o kapitbahay lang sa ating bansa ay tumulong kay Tatay Roa Rodrigo Duterte. Nga ang sabi, palayain na yan kasi matanda na o walang patunayan nga o walang ebidensya nga ipapakita o walang ebidensya nga ikaharap, kung hindi puro lang pamulitika, paratang ng paratang. Yun ang sabi ng itong ibang lahi na nakalimutan kong pangalan. Hirap kasi banggitin yung pangalan kasi ibang lahi, Haponesa. Ang tawa parang di ko basta yun ang sabi. Itong sampal sa mukha ni BBM na puro lang paratang, walang ebidensya, walang mapatunayan. Binili yung witness. Binayaran yung witness, binayaran ng ICC. Manipulahin nila si Duterte. Kontrolin si Duterte. Biruin mo, mga kababayan. Wala na ang ating bayan kung gano'ng mangyayari. Ngayon, balik naman tayo doon kay Marcos. Maniwala ba tayo kay Marcos nga hindi bababa? Oo, maniwala ako. Opinion ko, kababayan. Maniwala ako nga hindi yan bababa. Kasi magtaka ang mamayang Pilipino. Maraming barikid sa palasyo. Natakot si Marcos kung sugurin sa mamayang Pilipino. Ibig sabihin, guilty. Masasabi natin dito, pag not guilty o guilty, pag not guilty, di ka matatakot, wala kang nagagawang mga
anomalya. Pero sa ganun pa man, si Marcos deny talaga, no? Kaya nilagyan ng barikid, brigada ng kalsada, paikutan kasi natakot siya kung dalawa lang ang solusyon yan. Magkudita o sugurin siya sa mamayang Pilipino. Yan lang. Pero walang balak ang mamayang Pilipino nga susugod dyan. Kung hindi, aantay na lang ang pag-eleksyon. Kasi alam naman natin na hindi siya bababa talaga. Kahit papaano, hindi siya bababa dyan sa Malacanang. So, ang hindi pa nakapag-subscribe mga kababayan, mag-subscribe na kayo para upang tayo po makatanggap ng notification o masaya na kami content creator, nga kami ay nakapag salita dito sa social media na buong katotohanan lang ang ating masasabi, no? So, mga kababayan, dito naman sa ating mga taga-subaybay, maraming salamat sa inyo na dito tayo sa ating channel. Wala nang iwanan dito sa ating channel, no? Maraming salamat sa ating viewers, followers sa ating channel na sila ay sinubaybayan ang ating mga kuhan dito sa kaganapan sa ating bansa, no? So, magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Saan mang sulok ng mundo, shout out sa inyong lahat. Lalo na sa ating mga OFW. Shout out sa inyong lahat. Na kayo po ay isang nagmalasakit sa ating bayan. Nagmalasakit sa ating Roa Duterte, itong mga kasama nating mga vloggers diyan sa ibang bansa. So, kahit saan magpunta si Bongbong Marcos na ay maganap na rally. Kasi ang mga gawa ni Marcos ay isang lapastangan ang ating bansa. Lapastangan niya ang ating mahal nga Pangulong Duterte. Para sa ganon manipulahin niya aron na hindi pa makagalaw ang ating admin Duterte. Para manatili sila sa kapangyarihan. No? So, siguro sa isip siguro ni Bongbong ay bigyan natin ng barikid para walang makapasok dito sa Malacanang na mga gustong pababain si Marcos, no? So, siguro dala na sa kasinghot ng shabu, cocaine, no? Tulo ng sipon na kasi pag wala kang ginagawa, malinis kang pagkatao, talagang di ka matatakot, no? So, maraming salamat, God bless. Ulitin ko, magandang umaga sa ating lahat. Sa ating Inday Sara, pagka-presidente 2028, Dante Marcolita 2028, lalo na sa mga kasamahan niya. Sama-sama na sila. So, iboto natin sila. Inday Sara, pagka-2028, presidente. So, ngayon, tuloy-tuloy tayo mga kababayan, no? Na tayo po ay hayaan ninyo akong magsalita dito sa social media, no? So, ulitin ko, hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Pindutin niyo yung bell button, wala namang bayad. Walang bayad yan. Kung di free yan, free. Pero masaya na kaming mga content creator, kagaya sa akin na pataas ng pataas ang ating mga
parami ang ating mga followers, viewers, no? So excited kami na napanood din yung aming mga ina-upload na magagandang mga balita galing sa labas. So ulitin ko, magandang umaga sa ating lahat. God bless, mabuhay ka, Inday Sara.